Hello po. Pakikita ko lang po sa inyo paano kumain ng Philippine style na nakakamay. Ito po una, hugasan mo na yung kamay na wala kasing tabo dito kaya ito lang ginamit ko. Tapos, ang ulam ko po ngayon, ito yan. Tiyo. Tiyo po ng Philippines yan. Nung araw, etong tiyo, pagkain ng mahirap sa atin, sa Philippines. Pero ngayon, nagmahal na kasi ang mga presyo, kaya ang mahal-mahal na talaga. Kaya ngayon, pagkain na ito ng mayaman. Ito po, kain na ako. Itadakimasu. Thank you, Lord. Saka nga po, ipakikilala ko sa inyo ang aming itlog na pula. Galing po ito ng Philippines. Pasalubong po ng asawa ko. Yan, oh. Itlog na pula. Tapos, ayan, ng kanyang loob yan. Ang sarap po nito, kala nyo. Tapos, ito po, suka. Ito po, tubig na munang konti. Kain na po ako. Ito po, kamay na ako. Po yan. Sausaw muna sa suka pagkaraan. Anuhin mo yung kanin. Gaganyanin muna, oh. Parang inaano siya para yan, maganyan na, constant, diba? Mm. Mm. Talagang pagkain ng probinsya. Mm. Wala lang akong bagoong. Alin niyo ba yung bagoong? Mm. Sarap po. Talong ng Japan po ito. Tamis, masarap. Mm. Tikman natin ito na pula. Ganyan po. Sa ulam pong ganyan, kinukutsara naman. Po. Mm. Kapag namisyal kayo sa Philippines, experience yung kung paano kumain ng nakakamay. Di ba? Pero sa mga okasyon, halimbawa sa probinsya, no, nakakamay kami sa pangkaraniwang bahay. Pero pagka sa mga may okasyon, party o ganon, mga kutsara at tinidor. Yan. Mm. Mm. Sarap. Kain kayo. Mm. Naalala ko yung dati. Yan po kasi kaming magkakapatid, pangatlo ko. Ngayon, yung ate ko at kuya ko laging wala. Ngayon, ako nag-aasikaso dun sa anim kong kapatid. Ako yung nagpapakain sa kanila. Ako yung naiwan sa bahay. Nanay ko din nagtatrabaho, ang tatay ko din nagtatrabaho. Kaya ako yung nagpapakain sa mga maliit kong kapatid. Naalala ko pagka tiyo o isda ang ulam, pinaparty ko yan, tigi-tigi sa silang ganon. Yun ang ulam namin. Tawan, tsaka suka, ganon. Ang araw kasi mahirap talaga ang buhay. Tsaka ang dami namin, siyam kami. Di ba? Pero ang saya. Ngayong malalaki na, pagka nag-reunion nga, almost apo lang ng nanay ko, mga 50. Imagine 50. Mm. Sarap, sarap ng talong. Mm.
Alam niyo minsan kuwento ko sa inyo yung ano, yung talagang buhay ko nung bata pa ako sa amin sa probinsya. Paano ako nakarating ng Japan, gano'n. Ang hirap ng buhay namin nung araw talaga, mahirap talaga, sa totoo lang. Kaya siguro naglakas loob na ako magpunta ng Japan. Nung time nga na umalis ako sa amin, buhat sa amin, inihatid ako ng tatay ko sa airport, alam niyo ba 'yun? Na ano, first time ko lang na nakitang umiyak. Ang tatay ko nga pala patay na siya ngayon. First time ko lang nakita ang matapang at istrikto kong tatay na na umiyak. Nung hinatid niya ako sa airport, sabi niya, "Anak, kumakain naman tayo kahit paano. Bakit aalis ka pa? Kung 'yan talaga ang desisyon mo, halimbawa't kung ano man ang mangyari sa'yo do'n, talagang bumalik ka lang anak dito sa atin, umuwi ka ulit." Gano'n. Pero ano ko talaga, kahit na anong mangyari talagang desidido akong mag-Japan. Kasi siyempre ang dami-dami kong naranasang hirap sa Pinas. Diyos ko, siguro pagka kinuwento ko sa inyo, ang haba talaga, ang dami talaga. Pinas pa lang. Iba pa yung hirap na pinagdaanan ko sa Pinas. Siyempre, nagpunta ako ng Japan. Hindi ala akong kaalam-alam din. Na hindi man lang ako nag-train ng mga salita nila. Wala akong kaalam-alam talaga, pati sa mga pagkain dito, klima, hindi ko man lang pinag-aralan. Basta yung natanggap ako sa promotion tapos dito na agad sa Japan, yun trabaho agad. Pero awa naman ng Diyos kahit walang paano, ginusto ko naman ang Japan. Kumbaga sa ano, ito na yung second country ko pa. Hmm. Alam niyo nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit maraming hirap akong pinagdaanan, at least yung mga kapatid ko nakaahon naman kami sa hirap, mga nakapag-aral sila, siyam na yun. Lahat sila may pinagtapusan, oo. Bale dalawa lang kaming hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ako at saka yung isa ko pang kapatid na babae na nag-Japan din. Sino pa yung tumulong, kung sino pa yung nag-Japan, hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero ako naman may license naman ako ngayon sa ano, sa Clear River ba. Mm. May gusto gusto ko pa ring mag-aral ng ano, kung ano ba, kung magkakaroon ng chance ba, may gusto pa akong mangyari ba na magkaroon ako ng license na gano'n, nasa ibang paraan naman, hindi ko alam kung ano ba, iniisip ko pa nga kung ano, eh. Mabalik tayo sa kuwento ko sa Pinas noon. Alam niyo ba, ano, siyempre kami magkakapatid ano, tapos pagkagabi, yung bahay namin, ano, parang ano, parang one ni LDK yan, ni DK yan, ni DK. Tapos 'pag natutulog kami nakakulambo 'di ba, tapos nakahilera lang kaming ganyan magkakapatid. Tapos nung araw wala pang kuryente, ano lang kami yung gasera, tinatawag na gasera, mm. Tapos pero nung umalis na ako no'n may kuryente na kami noon. Tapos ano, ano pa ba, pagka nagkakaroon ng brownout, 'yun, tuwang-tuwa yung mga kapatid ko, mga lalaki, mga harot, mga 6 years old o ganyan yung bunso namin, mga ganyan, ang harot. Nagtatago-taguan kami nung araw. Pagka nawalan ng kuryente tuwang-tuwa sila dahil naglalaro kami gano'n. Saya-saya ba nung ano, kahit ba mahirap ang buhay nung araw, ang saya-saya, ewan ko ba, iba yung saya nung araw na wala pang computer, wala pang mga kung ano-ano ngayon, wala pang cellphone. Yung bonding ng family ba, grabe. Hmm. Lalo na pagka dumadating ang tatay ko pagka Sabado, ay naku, lahat kayo parang piyesa sa loob ng bahay namin. Kasi ang tatay ko, pagdating niyan iinom niya ng isang boteng beer o dalawa.
Pagka medyo nalalasing-lasing na ng konti, ay ano na siya, para na siyang si Santa Claus. Yung barya niya sa sa pocket niya, pinamimigay niya bunot siya ng bunot na ganyan 'no, yung barya niya, inaano niya, binibigay niya sa mga kapatid ko. Tapos ang dali niya ng pera, sa madaling salita gano'n. Ang dali niya hinga ng pera, bigay ng bigay. Tapos ngayon, paggising niya sa umaga, sabihin niya, "Ba't wala na naman yung ano ko, yung ano niya, yung ba't wala na yung mga pera niya?" Sinasabi niya lang yun, pero alam niyang pinamigay niya. Sabi namin, "Eh, 'di ba tatay pinamigay niyo sa'min?" "Ah, gano'n ba?" Yun, wala na siyang kibo nun. Pero pero alam niyo, ang tatay ko nung araw ano, pagka meron siyang bisita, yung kapatid ko kasing dalawang lalaki maliit pa na mga 5 taon or 6 yatang gano'n. Pagka halimbawa nagkakagalit tapos may bisita ang tatay ko, eh, maliit lang yung bahay namin. Siyempre nag-uusap sila nung bisita niyang ganyan. Pagka medyo magulo yung kapatid ko, nagtatalong ganyan. Ay naku, titignan ng tatay kong ganyan. Ano na yun, alam na nila ibig sabihin, tingin lang oh, tingin lang na ganyan. Kumbaga sana mamaya humanda kayo. Tapos ngayon, pagka umalis na yung bisita, ang gagawin ng tatay ko, isasarado muna yung bintana namin lahat. Ganyan, sarado. Tapos padadapain yung dalawa kong kapatid. Tapos alam niyo yung pamalo ng tatay ko? Sintron. Oo, sintron ang pamalo niya. Tapos etong isang makulit kong kapatid naman ang gagawin maglalagay ng karton, itong si Fredo ba, Fredo ang pangalan. Maglalagay ng karton sa ano niya, sa pitan niya, gano'n. Gano'n kaloko yung kapatid ko. Tapos sabi ng tatay ko, eh siyempre papangaralan niya muna gano'n habang nakadapa. Sabi niya, "O ikaw, Edgar, ilang palo ang kaya mo?" "Isa lang po." Sasagot ng gano'n. Tapos etong si Fred na merong karton sa likod, sa puwitan niya, sabi ng tatay ko, "O ikaw Fredo, ilang palo ang kaya mo?" "Dalawa po." Dalawa daw. Dalawa daw kasi meron siyang protection ba. Ayun papaluin ng tatay ko ngayon, 'di ba? Ganyan, talagang sintron talaga, pak, pak, ganyan 'no. Tapos ngayon, ano, pagkatapos ng palo, etong isa umiiyak si Edgar. Ano yun, eh, weak siya, may pagka-weak ba. Tapos, eh, talagang si Fredo ano siya, maharot, talagang maharot tsaka medyo may pagkamatapang ba. Tapos ngayon, sa kanya balewala lang, easy-easy lang siyang ganyan, na hindi niya inaano yun, hindi niya dinaramdam, hindi siya nagmemeso-meso, yung parang parang yung nagtatampo, wala sa kanya yun. Gano'n ang kapatid ko na yun, na tapos naman ngayon, habaan natin ng konti ang ano ko naman, ang lagi namang napapagalitan sa amin, ako at saka ang kuya ko. Sa malaki ha, ang kuya ko kasi pangalawa, ako pangatlo. Pagka halimbawa nagkasagutan kami ng kuya ko, ano, papaluin din kami. Bago mamalo ang tatay ko talagang isinasarado niya yung bintana muna para hindi naririnig ng kapitbahay. Alam niyo naman sa probinsya, kumbaga sa tabi-tabi lang ang bahay, yung mga kamag-anak namin do'n, yung mga gano'n. Ibang klase talaga yung tatay ko, eh. Iba yung ano niya, iba yung kumbaga istrikto siya pero mabait siya, mas sweet siya sa mga anak. Pero talaga yung pagka-istrikto niya iba.
Ngayon sa'ming dalawa ng kuya ko, pagka pinadapa kami gano'n din sasarado yung mga bintana Tapos ngayon pagka nakasarado na yun, papangaralan muna kami kung bakit gano'n, kung sinong may kasalanan, gano'n, gano'n, 'di ba tatanungin muna. Ngayon siyempre ang magja-judge tatay ko. Ngayon tatanungin ng kuya ko, "Ilang palo ang kaya mo?" "Isa lang po," sasabihin ng kuya ko. "Anong isa lang? Damihan mo." Damihan daw, "Dalawa po." Tapos ako naman ang tatanungin, "O ikaw Evelyn, ilang palo ang kaya mo?" Na sabihin ko, "Isa lang po." Gano'n 'no. Tapos ngayon, papaluin ng kuya ko, "Dalawang palo Parang yung mo nagaganyan ka parang yung ba, parang ikaw yung pinapalo naririnig mo siyempre yung tunog, 'di ba? Magkatabi lang kayo, nakaganyan kayo, nakadapa kayong ganyan 'no na pagkaraan, 'di dalawa, si kuya ko talagang narinig ko malakas. Pagkaraan yung sa'kin, mahina lang sa'kin, o pak gano'n lang, okey na. Ah, minsan yung mga kapatid ko nga, seselos yan kahit hanggang ngayon, ako daw ang paborito. Sabi ko, "Hindi, akala niyo lang 'yun." Ang totoo niyan, lumaki ako sa lola ko talaga hanggang na yata 'yun, grade 3, sa lola ako lumaki. Baby pa lang ako sa lola na ako. Kaya lang, eti bahay ng lola ko, merong isang bahay dito, eti bahay namin, magkakasunod lang ganyan. Ngayon, sa lola ko kasi ang kasama ko lang tita ko, dalawang tita ko, ako, lola ko, tsaka lolo ko, 'yun. Pagkaraan ngayon, pagka Sabado at galing sa trabaho ang tatay ko at umuwi na, nakikita ko yung mga kapatid ko, takbuhan silang gano'n, sinasalubong ang tatay ko. Tumitingin ako sa kanilang gano'n, nung hindi pa ako nalipat sa magulang ko, natutuwa ako dahil naiinggit ba ako sa kanila. Ang saya-saya kasi nila noon, masaya sila. Tapos ngayon, sana sabi ko lagi ko inaano pagka nagpupunta ako do'n, naiinggit ako sa mga kapatid ko na ang saya-saya nila pagka Sabado gano'n. Kumbaga sa akin, yun lang saya na yun ang nakita ko sa pamumuhay ng aking mga kapatid at magulang. Hindi ko nakita yung kahirapan talaga na gano'n. Yung yung point lang na yun na pagka Sabado ang saya-saya nila pagka dumarating si tatay, tapos may pasalubong si tatay, tapos nagkakagulo sila sa bahay, parang naiinggit ba ako. Pero sa lola ko naman mahal naman ako ng lola ko at saka ng lolo ko. Ako naman ang kumbaga sa unika iha doon. Favorite ng tita ko, dalawang tita kong dalaga pa noon. Tapos hindi ko rin nakita yung kalagayan ko doon na kumbaga sa ako lang yung bida, parang gano'n. Hindi ko rin naman masyadong alam pa na siyempre bata ka pa, 'di ba? Hmm. Nung araw pasensya na kayo, palundag-lundag yung kuwento ko, pero hayaan niyo't uumpisahan uli natin 'yan. Kumbaga sa sa ngayon pa-happy lang. Tapos ngayon, kumbaga sa umpisahan muna natin sa lola ko nung nandun ako sa lola ko. Alam mo, nung araw kapagka nung grade 1 yata ako nun papasok ako sa school. Pagka ang baon ko piso lang or ano ba, ayoko. Sabi ko, "Bakit ganyan ang baon ko, dagdagan niyo." Na ngayon hindi ako papasok. Ngayon maghahawak ng pamalo ang lola ko. Hindi pa ako pinapalo sasabihin ko na, hindi niyo naman ako mahal, kaya ganyan pinapagalitan niyo ako, gano'n. Mm. Hindi pa ako pinapalo nun,
Pero never akong paluin ng ano, ng lola ko. Lagi lang may dalang pamalo. Tapos pagka halimbawa maglalaro kami ng harangan-taga, moro-moro sa Granistan, malapit kasi yung bahay namin sa Granistan 'no. Susunduin ako ng lola ko, naku, "Evelyn!" ganyan, sumisigaw 'yun. May dala-dalang pamalo kasi kakain na kami ng hapunan, eh. Ano, "'Di punta na ako," gano'n. Lagi lang siya talagang may dalang pamalo pero hindi naman ako pinapalo, na kaya lang siyempre pagka sinusundo ka tapos na kahit mga ba nung maliit ka, nagmomoro-moro kayo ganyan, nag-aano, haranga-taga. 'Pag nakita ng mga kalaro na may dala-dalang na pamalo yung lola mo, napapahiya ka din siyempre kahit na nung bata ka pa, 'di ba? Pero alam niyo ang saya-saya nung ano, nung time na generation ng mga kaedad ko 'no, kasi talagang kumbaga sa ano ang laro namin nun, Chinese checker, tapos ano, moro-moro, harangan-taga, ano pa ba yun? Ano, kalimutan ko na, tagu-taguan, sa Afghanistan 'yan, mga kalaro ko. Pero ngayon yung mga generation ngayon iba na, 'di ba? Kung ano na, cellphone na, lahat may cellphone.